Daan-daang barko ng China, mga kapatid, no, ang dumagsa, namataan dito sa West Philippine Sea. No, to be exact, mga kapatid, merong 260 barko ng China ang namataan, mga kapatid, no, sa ating karagatan, no. So nagbabala ang Armed Forces of the Philippines. Alamin natin tong balitang to mula rito sa Net25. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad na nito. At syempre para ma-update tayo, mga kapatid, sa mga nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Samantala, umabot sa 200, anim na po na iba't ibang mga barko ang na-monitor ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea nitong buwan ng Pebrero. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, labing-siyam dito ang namataan sa mga special features sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga na-monitor nila ang 9 na Chinese Coast Guard vessels at 2 People's Liberation Army Navy vessels sa Bajo de Masinloc. Mayroon ding 7 Coast Guard vessel at 1 PLA Navy ship doon naman sa Ayungin Shoal. Patuloy naman ang mahigpit na... Kita nyo, no, kung ano yung mga pinag-aagawan, kung saan yung may mga issue talaga, nandoon, mga kapatid, yung mga barko nila. Diba? Ayungin Shoal, nandoon yung BRP Sierra Madre, sa Bajo de Masinloc. Marami pa, kalat yan. Pagbabantay ng AFP sa ating teritoryo at exclusive economic zone at paggigiit na itigil na ng China ang kanilang illegal at agresibong presensya sa West Philippine Sea. Their persistent illegal presence in the West Philippine Sea blatantly disregards the 2016 Arbitral Tribunal ruling. Ang problema, mga tol, hanggang ganyan na lang tayo. No? Nilalabag nila ang ating arbitral ruling. Nilalabag nila. Noon pa naman natin, mga kapatid, alam na talagang hindi siya kikilalanin ng China. No? So talagang ganun lang ang kaya nating gawin sa ngayon dahil nga mahina pa tayo, mga tol, at yun nga, doon nga tayo kailangan mag-focus, palakasin yung ating depensa para hindi tayo nahaharas ng ganito. And infringes upon our sovereignty and sovereign rights. Your AFP will remain steadfast in our commitment to upholding international law and defending the integrity of our national territory. Okay, so ipagpatuloy natin ang balita, mga kapatid, no? Tungkol naman to doon nga, no, sa inilabas na impormasyon ng isang website sa China na ang Palawan ay bahagi ng kanilang bansa, mga kapatid, no? At sinasabi nila na kailangan na daw yan ibalik ng Pilipinas sa China. Payag ba kayo? Palawan ibabalik daw ng Pilipinas sa China dahil yan daw ay naging parte ng kanilang bansa. No? 1,000 taon na ang nakakaraan, mga kapatid. So, panoorin natin to, mula pa rin to sa Net25. Balik po tayo sa mga balita. For the sake, no, dun sa mga hindi alam at ngayon pa lamang nakapanood nitong balitang to, mga kapatid, no, meron kasing pag-aangkin o may bagong inilabas ang isang website, mga kapatid, sa China na parang hinihimok nila yung kanilang mga netizen, no, na magtulong-tulong para bawiin, mga kapatid, itong Palawan dahil ito daw ay part ng kanilang bansa. No, panoorin natin. Balita maring kinundina ng National Historical Commission ang ipinakakalat ng ilang Chino na bahagi umano ng China ang Palawan. Sa harap nito, nanindigan din ang Philippine Navy na walang basihan ang pang-aangkin ng China sa teritoryo tulad ng pinopost ito sa social media. Weng de la Fuente sa balita. Tindi, no? Naninindigan ng Philippine Navy na walang basehan ang ipinapakalat sa social media na naging bahagi ng China ang isla ng Palawan. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesman for West Philippine Sea, na walang legal na basehan ang nasabing pag-aangkin. Such statements about Palawan are baseless, they are bereft of legal references, they are beyond common sense. In short, totally absurd. It will never happen that a part of the Philippines will be included in the sovereign territory of any other country.
Sa mga ipinapakalat na impormasyon sa social media, sinasabi na pinangsiwaan ng China ang isla ng Palawan sa loob ng 1,000 taon Grabe. at pinangalan ng Zhenghe Island kasunod sa pangalan ng Chinese explorer na nakatuklas dito. Biruin mo, no? No, sa napakatagal o daang taon na nakakalipas mga kapatid, no. Daang taon na nakakalipas na nag-e-exist etong Pilipinas mga kapatid. O bago pa man to maging Pilipinas, 'di ba? Dumating dito yung mga Espanyol kaya tayo naging Pilipinas, 'di ba? Kasi kumbaga inregalo nila tayo doon sa kanilang King Philip, 'di ba? Kaya naging Las Islas Pilipinas. Sinakop tayo ng mga Kastila sa loob ng 300 taon, mga kapatid, no? Ngayon biglang may inilalabas itong website ng China na history. Inventong history na itong Palawan ay naging parte daw ng kanilang bansa at pinamunuan ng isang Chinese sa loob ng 1,000 taon, mga tol. My goodness. Paliwanag ni Trinidad na hindi na nakapagtataka ang ganitong pagpapakalat ng impormasyon lalo na sa isang authoritarian country na may kontrol sa lahat. Totalitarian state where social media and freedom of expression is regulated by government, everything is possible. Naniniwala rin ang tagapagsalita na dinadala ng China ang labanan sa pamamagitan ng information domain para impluwensyahan ang kaisipan ng mga Filipino, kaya dapat maging maingat ang lahat. Ang problema, sinong mga Pilipino ma-e-impluwensyahan yan? Wala, mga pro-China lang din, mga tol. Yung tipong walang pakialam dito sa ipinaglalaban ng Pilipinas basta masuportahan lang yung mga kandidato nilang pro-China din. Mga ganun. This is also called malign influence. While this is not covert o yung nakikita, not kinetic action, we have been very clear informing our countrymen, Komplan Mulat, and other pronouncements that we should be very deliberate in receiving deceptive messages. Yes. Because again, this is all part and parcel of information warfare. Samantala, mariing kinondena ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang ipinapakalat na claims ng ilang Sino na nagsasabing bahagi ng China ang Palawan. Sa ipinalabas sa statement ng NHCP, sinabi nitong mali ang ipinapakalat na impormasyon sa social media na pag-aari ng China at pinamahalaan nito ang Palawan mula 14th hanggang 15th centuries kaya't dapat ibalik ang isla sa China. Yun na nga, no? Ito na yung panawagan nila, mga kapatid. Dapat na daw ibalik ng Pilipinas ang isla ng Palawan sa China. Naniniwalang NHCP na ipinapakalat ang maling impormasyon sa pamamagitan ng social media para i-mindset ang mga mamamayang Chino. Layo na umano nitong unti-unting tanggapin ng mga Chinese citizen na maaaring ang bahagi ng China ang probinsya ng Palawan sa Pilipinas. Una, nagsimula sa kasinungalingan. Tas unti-unti nilang minamindset yung kanilang mga mamamayan na maniwala, i-accept nila, mga kapatid, yung kasinungalingan na yon hanggang sa isipan nila ay maging katotohanan na at ipaglaban na nila yung kasinungalingan na yon. Sinabi ni Joseph Alec Gardilla, communications team member ng NHCP, na walang nag-e-exist na ebidensya para suportahan ang permanenteng paninirahan ng mga Chino sa Palawan na pinaninirahanan na rin 5,000 taon na ang nakararaan ayon sa archaeological data. Batay din sa pinakaunang datos mula kay Antonio Figapeta noong 1521, walang impormasyon na nanirahan ng mga Chino sa lugar na matagal nang tinutuluyan ng mga komunidad na kaparehong kultura ng Pilipinas at pumasok sa isang blood pact sa Spanish explorer sa Brooks Point, Palawan. Binigyan din ng NHCP na bahagi na noon pa man ang isla ng Palawan sa Philippine Archipelago batay sa historical maps mula sa European cartographers mula 1500s hanggang 1800 at tinukoy na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa 1898 Treaty of Paris na inamyendahan ang Treaty of Washington noong 1900. Naninindigan ng NHCP na ang Palawan ay namamalaging bahagi ng Pilipinas. Hinala ng NHCP na ginagawa ito ng China bilang bahagi ng pag-aangkin sa Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea na sentro ng territorial dispute sa pagitan
pagitan ng dalawang bansa. O, di ba? Unti-unti, di ba? West Philippine Sea. No, pag hinayaan niyan, pag hinayaan ng gobyerno ng Pilipinas, aabante pa yan. Di ba? Mga island, aabante pa yan mga tol, papalapit ng papalapit yan. O ngayon, nagsimula sila Palawan. O, amin ng Palawan, parte yan ng ng aming bansa eh. Susunod na yan mga tol, yung Mindanao. Di ba? Wala, mga susunod buong Pilipinas na, hinaangkin na ng mga yan. Grabe. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Ngayon, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi ninyo mga kapatid sa balitang to? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.